Good day, everyone. We are the Group 1, and thank you for joining us today. We're going to delve into multimodal literacy and key concepts of media literacy, a subject that has significant implications for our increasingly digital and visually oriented society. We'll explore various aspects, including the integration of text, images, and sound in communication, the impact of technology on literary practices, and strategies for effective multimedia communication. To provide you with a comprehensive understanding, let's get started. So first, what is multimodal literacy? Multimodality refers to the use of more than one mode of communication in a text to create meaning. So, ang sabi dito is, it is the use of more than one mode. So, itong mode na sinasabi, it can include text, speech, images, audio, video, gestures, and more. What is mode and what are the 5 modes? When we say mode, we refer to the different forms or channels of communication that encompasses various ways of conveying and receiving information, ideas, and meaning. And what are the 5 modes? We have linguistic, visual, oral, gestural, and spatial mode. First, we have linguistic mode. Linguistic mode focuses on the meaning of written or spoken language in communication. It includes choice of words, organization of words into sentences and paragraph, vocabulary, and grammar. For its example, we have shopping lists, emails, and especially academic essay. For the second mode, we have the visual mode. It focuses on the meaning of what can be seen by the viewer. From the word visual, these include images, signs, symbols, and videos aspect of visual design. For the third mode, we have the oral mode. It focuses on the meaning of what can be heard by the listener. These include also the voice, ambient, noise, music, and silence. The example of this is animation. For number 4 mode, we have the gestural mode. When we say gestural, from the word gestural, it refers to the way of movement is interpreted. We have facial expression, hand gestures, body language, and the interaction between people are all gestural mode. For the last one, we have spatial mode. Spatial mode focuses on the meaning of communication through physical layout. These include position, spacing, the distance between elements in a text, and proximity between people and objects. Just like what Sir Rico said, it is very important that we match or the color and the font size so that hindi siya masakit sa mata and it is accessible to read. We've looked at semiotic modes before, which tells us that meaning comes from more than just words. It's about the signs we see every day. Now think of multimodal text. Multimodal texts use more than one of the modes to get a message across, as a mix of different ways to share ideas, like in our picture we have. First, linguistic and visual. This mode includes reading a graphic novel or an infographic. Here, the combination of text and imagery enriches the reader's experience and understanding. The second one is visual, but we will not include this one because multimodal text involves 2 or more modes. Visual is a single mode here. Thirdly, we have linguistic, visual, and oral. Films and videos fall under this category. They combine dialogue, images, and sound to deliver a powerful and immersive narrative. Next is linguistic and oral multimodal text. We're referring to any form of communication that uses both language and sound to
to get a message across. Think of a radio show where you have a host talking and music playing in the background. Both these modes work together to keep you informed and entertained. Last is the linguistic, visual, oral, and spatial. This comprehensive mode is experienced when watching short films or videos with subtitles and captions that involves reading, listening, and viewing, all within a defined space, enhancing the depth of engagement. In conclusion, multimodal texts offer a rich tapestry of communication that engages multiple senses. They provide diverse ways for us to learn, enjoy, and interpret information. So now let's proceed to the key concepts of media literacy. First is all media are construction. Media do not merely reflect external reality, they construct it. So, ang ibig sabihin nito ay hindi lamang nagpapakita ang media ng nangyayari sa labas, kundi sila rin ang naglilikha ng kahulugan at interpretasyon ng realidad. For example, sa isang balita, ang pagpili ng mga kwento na ilalabas at ang paraan ng pag-uulat ay maaring magdulot ng iba't ibang interpretasyon at pananaw mula sa mga manonood. Kung ang isang balita ay nagpapakita ng isang eksena ng kaguluhan sa isang lugar, maaaring mag-ambag ito sa pagpapalakas ng paniniwala na ang lugar ay hindi ligtas kahit na ito ay hindi nangyayari sa lahat ng oras o sa lahat ng mga bahagi ng nasabing lugar. Sa pamamagitan ng ganitong paraan, ang media ay nakakabuo ng sariling interpretasyon at pananaw sa realidad. Next is carefully crafted construction result from decisions and various factors. For example, sa paggawa ng isang pelikula, ang mga desisyon sa pagpili ng mga location, ng characters, ng music, and also the style of taking videos ay nagmumula sa maingat na pagpaplano at pagsaalang-alang sa iba't ibang aspeto upang makabuo ng isang komprehensibong obra. Each elements ay pinag-iisipan ng mabuti upang magresulta sa isang magandang product na magbibigay ng malaking epekto sa mga viewers. Sa ganitong paraan, ang mga maingat na construction ay sumasalamin sa husay at kahusayan ng mga gumagawa nito. So here are the questions to consider. First is, how do the codes and conventions used in media text convince its audience that it represents reality? So, paano nga ba nakukumbinsin ng mga codes at conventions sa mga media text ang kanilang audience na ito ay kumakatawan sa realidad? Karaniwang gumagamit kasi ang media ng mga kilalang pamamaraan sa pagkwento, visual cues at wika na kahawig ng mga sitwasyon sa totoong buhay. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng impormasyon sa paraang akma sa mga inaasahan at karanasan ng mga manonood, maaari nitong likhain ang isang pakiramdam ng pagiging totoo. For example, ang paggamit ng totoong dialogo, mga tunay na setting, at natural na pag-arte sa mga pelikula o palabas sa TV ay maaaring makatulong sa pagpapakumbinsi sa audience na ang kanilang pinapanood ay tumutukoy sa realidad. Next question is, who is represented in the text and who is omitted? Madalas na mapili ang mga representasyon ng media. Pinapansin ng ilang grupo o individual habang inilalayo o iniulat ang iba. Maaaring impluwensyahan ito ng iba't ibang mga faktor tulad ng mga kultural na paniniwala, mga norma sa lipunan, at mga commercial na interes. For instance, maaaring mabawasan o maling ipakita ang ilang demograpikong tulad ng mga minorya o mga marginalized na komunidad sa media. Samantalang ang mga dominanteng grupo ay maaaring makatanggap ng mas maraming pagpapapansin. Lastly is, are the representations accurate or valid? If not, how could they be improved? Ang pagtatasa ng kahusayan at pagiging wasto ng mga representasyon sa media ay nangangailangan ng kritikal na pagsusuri at kontekstual na pangunawa. Minsan, ang mga paglalarawan ng media ay maaaring magpatuloy ng mga stereotype o maling kaisipan. Upang mapabuti ang kahusayan, maaaring magtangka ang mga lumikha ng media na magkaroon ng diversity at inclusivity, gawin ang malalim na pananaliksik, consult the experts, and humingi ng
feedback from different perspectives. Aside from this, ang pagpapalakas ng transparency at pananagutan sa mga proseso ng produksyon ng media ay maaaring makatulong upang tiyakin ang mga wastong at totoong mga representasyon. Number 2. Media construct reality. Our understanding of the world is largely shaped by media messages. Preconstructed attitudes, interpretations, and conclusions influence our sense of reality. Ang ating pangunawa sa mundo ay malakihang naaapektuhan ng mga mensahe mula sa media dahil ito ang nagbibigay sa atin ng information and perspective tungkol sa mga pangyayari sa paligid. Halimbawa, kung ang isang tao ay madalas manood ng balita na nagpapakita ng mga krimen at karahasan, maaaring magkaroon siya ng pananaw na ang mundo ay puno ng panganib at kawalan ng seguridad. So here are the questions to explore. What mediums of communication are involved in constructing these texts? Paano ginagamit ng mga manonood ang kanilang mga karanasan upang unawain ang mga teksto ng media? Ang mga manonood ay gumagamit ng kanilang mga personal na karanasan at pang-araw-araw na buhay upang maunawaan at bigyan ng kahulugan ang mga mensahe ng media. Halimbawa, isang tao na nakakaranas ng pambubuli sa paaralan ay maaaring gamitin ang kanyang karanasan para maunawaan ang mensahe ng isang pelikula o balita na may temang pang-aapi. Pangalawa, what other media text does this one remind you of? So, ano nga ba ang mga naunang kaalaman na nagbibigay impormasyon sa kanilang pangunawa? Ang mga manonood ay umaasa sa kanilang mga naunang kaalaman, edukasyon at karanasan sa buhay upang makabuo ng kanilang pangunawa sa mga mensahe ng media. For example, sa isang individual na may kaalaman sa politika at kasaysayan ay mas maiintindihan ang konteksto ng isang balita ukol sa kasalukuyang pangyayari sa pamahalaan. Pangatlo, how do the biases of the medium and creator impact the meaning people derive from it? So, paano nga ba nakakaapekto ang mga kinikilingan sa kahulugan na naiintindihan ng mga manonood? Ang mga kinikilingan o bias ay maaaring magdulot ng pagbabago sa interpretasyon at kahulugan na natatanggap ng mga manonood mula sa mga media text. Next is audiences negotiate meaning. Individuals interpret media messages based on personal factors. Negotiation occurs according to needs, anxieties, cultural background, and moral standpoint. Ang mga individual ay nagtutulak ng kahulugan sa mga mensahe ng media batay sa kanilang personal na mga salik, tulad ng kanilang mga karanasan, paniniwala, at interes. Ang negosasyon ng kahulugan sa media ay nangyayari batay sa iba't ibang mga salik tulad ng mga pangangailangan, pagkabahala, cultural background, at pananaw sa moralidad. Consider, how do audiences use their experiences to interpret media text? What prior knowledge informs their understanding? How do biases affect the meaning audiences derive? So, sa pag-interpret kasi ng mga messages sa media, ginagamit ng mga manonood ang kanilang mga karanasan upang unawain ito. Ang mga naunang kaalaman at karanasan ng mga manonood ay nagbibigay ng batayan sa kanilang pag-unawa sa mga tekstong media. Ang mga personal na pananaw tulad ng mga bias ay maaaring makaapekto sa kung ano ang kanilang naiintindihan mula sa mga mensahe ng media. Number 4. Commercial implications of media. Media production is a business driven by profit. Sa konteksto ng pangungunang patakaran sa negosyo, ang pagproproseso ng media ay hindi lamang tungkol sa paglikha ng impormasyon o aliw, kundi pati na rin sa pagtamo ng kita. Halimbawa, isang kumpanya ng produksyon ng pelikula ay maaaring gumawa ng isang blockbuster na pelikula na pinaksa sa mga tema at genre ng may malawak na market appeal upang masigurado ang mataas na kita sa takilya. Pangalawa, ownership and control influence content, technique, and distribution. Ang pag-aari at kontrol sa industriya ng media ay naglalaman ng kapangyarihan na impluwensyahan ang uri, tono, at
mensahe ng mga produksyon ng media. Ito ay naglilikha ng oportunidad para sa mga may-ari ng media na magtakda ng kanilang sariling agenda, paniniwala, at pangangailangan sa mga nilalaman na inilalabas ng kanilang kumpanya. So, here are the questions to explore. How are media products funded and monetized? Ang mga products ng media ay pinansyalan at pinapakinabangan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan tulad ng advertising, subscription fees, sponsorship at iba pang mga revenue streams. Ang mga kumpanya ng media ay umaasa sa mga ito upang kumita mula sa kanilang mga produkto at serbisyo. Pangalawa, what economic interests influence media content? Ang mga ekonomikong interest tulad ng kita, market share, at pagpapanatili ng audience ay malaking impluwensya sa nilalaman ng media. Ang mga kumpanya ng media ay maaaring magpasya na mag-produce ng mga kontenido na may malaking market appeal upang masiguro ang mataas na kita at pagpapanatili ng kanilang audience. Ito ay maaaring makaapekto sa uri, tono, at mensahe ng mga produkto ng media. Key concept number 5. Media contain ideological and value messages. Media products convey values and ways of life. Implicit or explicit ideological messages exist in media content. It analyzes what values or ideologies are present in a media text and how do these messages shape societal views. Ideology in this sense means the set of assumptions for what we think is normal. In this key concept, it refers to the underlying beliefs, attitudes, perspectives that are being communicated through media content. Number 6 is social and political implications. Media have a great influence in politics and in social change. For example, TV image can impact national leadership elections. This means that media can shape our political decisions and social views. The next one is form and content relationship. Each medium has its own grammar and codifies reality differently. They have their own way on how to present the message, such in reading a newspaper, watching TV, or listening to radio. Even if they present the same subject, the audience will get different experience and impressions because each of the media have their own distinctive characteristics. Like television, it works best with images, so the content mostly focus on showing live pictures, and that's how the form and content are related. Lastly is media have unique aesthetic forms. Media is not all about understanding the media content, but also about how to enjoy and produce them. So as we can see, media use different techniques to get the attention of the audience. Before the end of this report, let us remind ourselves to apply this knowledge as we move forward in the 21st century. These literacies are not just academic concepts, but survival skills in a world saturated with media messages. They are the lenses through which we can view our media-rich environment with a critical eye and a discerning mind. Thank you for your attention and engagement during this report. Together, let's continue to learn, adapt, and grow in our media literacy journey.